Sinisiraan daw? Yan tayo na naman eh. Ano ba yan? Unang-una nakakalungkot po na mula sa pangalawang pinakamataas na leader ng bansa ay mukha pang nag-i-encourage siya sa mga tao na magalit sa gobyerno. Nung nalaman po ito ng Pangulo ay wala po siyang naging reaksyon dito dahil hindi nga po ito dapat nanggagaling sa pangalawang pinakamataas na leader ng bansa. Ang tanong naman po, nung panahon ba ng kanyang ama? Nagsabi rin po ba siya na maaari po kayo magalit? Lalong-lalo na po nung ang kanyang ama ay nabansagan at nabigyan po at kinilala bilang most corrupt noong 2017. Matatandaan niyo po ba yun? Noong 2016 ay runner-up lamang ang Pangulo. Noong 2016, runner-up lang si Pangulo bilang most corrupt. Siya ay kinilala ng Organized Crime and Corruption Reporting Project. Pero noong 2017 ay nag-level up si dating Pangulong Duterte at siya na po yung naging awardee at kinilala ng People of the Year being the most corrupt. At inamin din naman po niya sa kanyang statement ni Pangulong Duterte na siya ay corrupt at siya ay nagnakaw. Pero naubos na nga lang. Natatandaan niyo po ba yon? Because meron pa po ako ditong statement yan. Okay? So, ang tanong lamang natin, yung ba ay hindi niya man lang nasabi na dapat na merong karapatan ang taong magalit. And at the same time, wala po tayong nadinig sa Pangulo kahit ano pa ang naging di umanong anomalya ng DepEd sa pamumuno ni VP Sara. Lalong-lalo na nung nasayang ang pondo sa mga pagkaing nabulok lang na intended sana sa mga estudyante, lalong-lalo na sa mga maralitang estudyante. So being the Vice President, siya bilang Vice President, mas maganda po sana kung siya ay mag-i-encourage sa mga tao na makipagtulungan na lang instead of having this feeling of hatred against the government. Mas maganda po na sabay-sabay sana tayong umangat kesa sa may mga ibang tao na gusto magpabagsak ng gobyerno. Masasabi kung kanyang ine-express ang kanyang damdamin. Pero bakit naman ngayon lang? Mas marami naman din pong nangyari nung panahon ng kanyang ama. So parang ang pag-encourage po ba niya na magalit ang tao, meron po ba itong link doon sa sinasabing destabilization? At pinapatungkulan palagi na ang taong bayan ay dapat nang kumilos laban sa gobyerno. Mga bata helmet, sariwang-sariwa pa yan. Yan nga yung pa-press briefing, Video Kapar, na nagkaroon ng Q&A, sinagot nga ni Yusek Attorney Claire Castro, yung mga katanungan, Video Kapar, mga bata helmet, ng mga reporters. Pero, alam mo bakit naman kasi nagkakaroon pa ng namumutawi kay Madam Sara, yung mga ganong mga salita, diba? Bakit hindi na lang sila magkaroon ulit ng unity, diba? Unity, diba? Ayun na yata eh. Sanay naman kasi sila magsalita ng gano'n. Sa bagay, no? Sana yan sila eh. Kasi yung kay VP Leni, during the term na Vice President si Atty. Leni Robredo, binato naman nila na naninira naman daw si VP Leni. Kaya nga na sa Comsec, may mga nabasa ko, Bichuga Par, na kesyo daw sinisiraan ni VP Leni, yung administrasyon dati kay Tatay Diggs nila sa Harvard, saan-saang mga international bodies. Nakakaloka, dahil ang sinasabi lang naman ni VP Leni, talagang yung realidad, kung ano talaga yung nangyari nung administrasyon ni Tatay Diggs nyo, di ba? Tsaka, kinukwento lang naman niya kung ano yung mga accomplishments niya. And yung mga nangyari din sa kanya during her term, nung siya pa ang Vice President. Totoo naman talaga na nabugbog si Atty. Leni Robredo ng kung ano-ano, di ba? Oo, di ba? So, super lumaganap ang fake news, disinformation, malinformation. At, di ba sabi nga niya doon sa isa sa mga campaign rallies, video na for the past 6 years, grabe daw talaga yung naramdaman niya, Bijoga Par, araw-araw para siyang nabubugbog talaga. Di ba?
Iyan naman talaga mga binato nyo kay VP Lenny. So ngayon, videographer, gaya nga ng sabi ni Yusek, Attorney Claire Castro, yung mga inaano nga ni Madam Sara Duterte, yung mga sinasabi. Ganun naman siya talaga magsalita eh. Joke ba yun? Joke na naman! Joke! Naku, mga bata helmet, imbis na, di ba, magkaroon na lang ng unity nga! Yan Unity na naman kasi kayo eh. Diba? Bakit? Nagkakaroon pa raw ng, alam mo yun, yung emosyon ng pagkakaroon ng pagsasama-sama para magalit sa administrasyon. Pero, naku, video ka pa, hindi na ako nagtataka dyan dahil nga, di ba nga, kay VP Lenny nga, nagawa nga nila na iba kung ano-ano. Pinagtulungan nyo nga eh. O, diba? Nakakaloka lang talaga yung sa Comsec, kasi daw sinisiraan. Hello? Ano ba yung nangyari? Ano pa sisirain? Kung sirada, di ba? Ano ba na pala natin nung 2016? Sige nga. Sige, umpisa ano natin ba na 2016. Oo. Hanggang 2022 yan, di ba? Ah, Siyempre, mag-start tayo na 2017, 18, 19, 20, 21, 22. 6 years di ba? O, diba? Inumpisa ng pambabastos. Name calling, cat calling, Oo. di ba? Yung Ganda daw. Yung para may daw boyfriend ulit. Oo, para maging byuda daw ulit, di ba? Oo. Ayan, yan yung mga resibo, yung Kabastos in-upload natin na kung paano ganunin si VP Lenny during sa pag may program, may pagtitipon, di ba? Nakakaloka lang talaga. Kasi diba, pag anything na sinabi sa'yo na hindi ka komportable, Ay, may something yon. Oo. Ibig sabihin, parang oops, nayurakan tayo doon yung Oo. pagkababae natin or parang may harassment, di ba? Oo, kasi- Sexually man yan or what? kasi Oo. kahit tatawa-tawa ka, parang, ay, Hindi ka pa pwede sumimangot, medyo gapo. yun na nga eh. Di ba? Pero may something. Pero may ano yun, Mararamdaman may impact yun. mo eh. Emotionally Oo. battered. Hindi ka man physically battered, pero emotionally and intellectually. At gaya na lang ng ginawa nga nila kay Sen Leila. Oo. Di ba? Yun yung pinakamatindi. Pero ayan, mga bata helmet, comment down below yun dyan. And maraming salamat pala kay Yusek Attorney Claire Bichugapar kasi shoutout niya tayo kagabi sa live niya. And basta congratulations pa rin. Sabi ko nga, videographer, dun sa Comsec, nung live ni Attorney Claire Castro, na basta para sa bayan, laban ng bayan, ay ilaban, push lang. Diba? Oo, Kasi push lahat lang yan. naman ng ginagawa natin is para sa bayan. Hindi It's not para sa about- bulsa. Hindi para sa bulsa. And it's not about the color kasi. Di ba, videographer? Basta ang pinaglalaban natin is para sa kapakanan ng sambayanan at hindi para sa certain Isang individual, pamilya. isang pamilya. Di ba? Ganun lang yon. So, yung mga Oo. nasa Comsec, nakakaloka lang talaga na may mga nagsasabi kasi videographer, uy, luma na yan, 2022 pa yan. Ganun po talaga. Kasi ang dami na po nakakalimot at masarap naman talagang balikan yung mga nangyari. Dahil malapit ng eleksyon. Di ba? Napapanahon naman talaga. And maraming salamat sa lahat ng mga nagko-comment na hindi daw nila napanood yun. Ngayon napanood nila yung campaign rally ni VP Lenny sa ganitong location. Kaya maraming salamat po. And asahan nyo, marami pa akong receive about dyan. At mamaya ilalabas ko yung sa Bulacan, videographer. Oo, masaya yun. Diba yung rally dun sa Bulacan? Ako mga bata helmet, yun yata yung, hindi ko na mabila kung pang ilang beses ko na na-meet talaga si VP Lenny ng harapan. And yung talagang as in face to face, di ba? Nung Bulacan, inabot ko yata sa kanya yung pink na ipit yata yun. Nakakaloka lang talaga. Pero ayan nga, kung nagsamang video ito, huwag na mag-subscribe at i-click ang notification bell para lagi updated sa lahat na may na-upload po namin ni videographer. Stay happy, stay healthy, and stay safe as always. Sabi nga sa boy, nag-helmet din na bukit keeps getting better every day. God bless everyone. Bye!